Nagsalita na si dating PBA Commissioner Noli Iyala tungkol sa pagkatalong nalasap ng Gilas Pilipinas sa mga kamay ng Australia. Banggit niya, hindi na dapat makabilang sa hanay ang ilang PBA players at si Coach Tim Cone naniniwala pa rin na may matututunan ng kanyang hanay sa masaklap na pagkatalong nalasap. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bunga ng pinsalang dulot ng Australia sa Gilas, Pilipinas, hindi napigilan ni dating PBA Commissioner Noli Iyala na magsalita. Ayon sa kanya, marami pa umunong dapat matutunan ng hanay ng grupo ni Coach Tim Cone. Dagdag pa niya, hindi na rin umano dapat kasama sa hanay ang ilang PBA players. Narito ang kanyang kritisismo. Tutukan natin si dating PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang official X or Twitter account. Ipinakita ng larong ito kung paano pa kailangan pagtrabahuhan ng mga players natin ang physicality at pace ng FIBA game. Iba yung level Kung paano dumipensa ang Australia sa one-on-one, sobrang pisikal. Kailangan pa nating matutunan at sabayan yun. Kulang pa, aminin na natin. Ang totoo rin, may ilang PBA players na baka hindi na dapat bahagi ng susunod na Gilas lineup. Malinaw na wala na sila sa pick kung laro sa FIBA ang usapan. Matindi yung punto na sinabi niya at kung babalikan mo yung laban kontra sa Australia Men's National Basketball Team, hindi mo maikakaila kung bakit Dikit pa nung una, di ba? May palitan, may energy. Pero pagdating ng third quarter, doon nagsimula yung tunay na agwat Sunod-sunod ng run ng Australia, depensang dikit, one-on-one na halos hindi ka makagalaw. Tapos mabilis ang transition. Habang sila tuloy-tuloy yung execution, tayo unti-unting na outpace. Mula third quarter hanggang matapos yung laro, di ba? Doon nangyari yung tambakan. Hindi lang simpleng scoring run, Kontrolado nila yung tempo, kontrolado nila yung rebounds at bawat turnover natin, may kapalit na puntos yun. Ramdam mo yung difference sa physicality at conditioning talaga ng mga players. Kaya kapag sinabing kulang pa tayo sa physicality at pace ng FIBA, malinaw kung saan nanggagaling yun. Iba yung level Hindi sapat yung skills lang, di ba? Kailangan kaya mong sumabay sa banggaan at bilis ng desisyon. At yung masakit na bahagi mga ka-playoffs, may ilang PBA players talaga na baka hindi na swak sa ganitong level kung FIBA yung usapan Hindi paninira to hindi assessment. Kundi third quarter pa lang, nahihirapan ka ng sabayan or nahihirapan na silang sabayan ng bilis at lakas. Mahirap bumawi sa dulo kasi Reality check lang to. Yung tambak mula third quarter hanggang buzzer, yun ang malinaw na ebidensya kung gaano pa kalayo ang hahabulin ng Gilas Pilipinas. Hindi naman itinago ni Coach Tim Cone ang saloobin sa pagkatalong nalasap sa mga kamay ng Boomers. Subalit ayon sa kanya, naniniwala pa rin siya na meron silang natutunan. Dagdag pa niya, hangad talaga nila ang makapasok sa World Cup. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Suras ng ABS-CBN News. Alam mo, kapag nabibigo ka, mas gumagaling ka. Sana nga, di ba? Sa pagpapatuloy o continuity ng programa na to, naniniwala akong may mga bagay kaming matututunan habang papasok at nagpapatuloy kami dyan. Muli gusto naming manalo sa bawat laro dahil kinakatawa namin yung bansa. Pero ang pinakamatinding layunin talaga namin, makapasok sa World Cup. Alam niyo mga playoffs, hindi lang yan ang sinabi ni Coach Tim Cone. Marami siyang sinabi, di ba? Bahagi lang yan ang kanyang pahayag. Konti lang yan. Sa lahat ng sinabi niya mga playoffs, eto yung reaction natin doon. Malalim kasi sinabi niya at ramdam mo yung bigat ng pagkatalo. Tinawag niyang painful pero sabi niya, minsan kapag pumalya ka, doon ka natututo at mas gumagaling. Hindi siya nagtatago ng resulta mga playoffs Hindi siya nagdadahilan. Ang punto niya, gamitin yung pagkatalo bilang puhunan para sa mas malaking goal, ang makapasok sa World Cup. Ang malinaw dito, hindi siya nakatingin lang sa isang laro. Long-term ang vision niya mga playoffs, continuity ng programa, chemistry, growth habang tumatakbo yung qualifiers. Pero may isang parte talaga na hindi tumama, yung offense. Inamin niya na hindi sila nakakakuha ng kalidad na tira na gusto nila. Hindi raw problema ang shooting mismo kasi kundi yung klase ng shots na nagagawa nila. At dito mo makikita yung reality mga ka-playoffs. Laban sa mga team tulad ng Australia Men's National Basketball Team at Tall Blacks, hindi ka mananalo sa shootout Hindi mo sila matatalo sa palitan ng puntos. Totoo yan. Nakita natin mismo yan Hindi tayo makakasabay sa scoring spree nila, di ba? Kapag naging barilan ng laban, dehado tayo. Kaya defensive identity talaga yung sandata. Pero eto yung hamon. Kung depensa ang pundasyon mo, kailangan elite level yung execution. Kasi kung hindi ka makakascore ng sapat at hindi mo rin sila mapipigilan sa kanilang run, doon lalabas yung agwat. Tulad na nangyari ng third quarter laban sa Australia, di ba? Gusto niyang isimplify yung offense, bawasan ng komplikasyon, humanap ng mas malinaw na execution para makakuha ng mas magandang tira.
Hindi reklamo sa players yun eh. Sistema yung tinitingnan niya dun. Sa madaling salita mga ka-playoffs, hindi panic mode, adjustment mode. Pero malinaw din, sa level na to kasi wala nang maraming oras para maghanap pa, di ba? Kailangan mabilis yung pag-evolve. Kasi ang Goal World Cup, hindi lang pangako, kailangan patunayan sa mga ganitong klaseng laban. Masakit ang talo mga ka-playoffs talaga. Pero ang mas mahalaga ngayon kasi, kung paano nila babaguhin yung approach bago maulit ang parehong senaryo. Defense identity, execution ang kulang, continuity yung pag-asa. Ngayon makikita natin siguro kung gaano sila kabilis matuto sa mga susunod na qualifiers. So guys, maraming salamat.